Bata pa lang si Sofia, ay pangarap na nito ang maiahon sa hirap ang buhay nila ng kanyang ina. Kaya naman nagsikap siya para maitaguyod ang sarili para makapagtapos ng pag-aaral kahit na sekundarya lamang. Nasubukan na niya ang lahat ng trabaho, pero sadya malas ang dalaga at mailap ang swerte sa kanya. Pauwi na siya sa tinutuluyan nilang bahay at naabutan niya doon ang naglalaban niyang ina na si Aling Celia. "Oh, anak, kumusta lakad mo? May nakuha ka bang trabaho?" Tanong ng nanay niya sa dalaga. "Malas yata talaga ako, Nay. Bukas ho, aalis ako ulit para maghanap ng trabaho. Kahit anong makita ko basta marangal, ayos na ho yun." Sagot ni Sofia sa kanyang ina. "Pasensya ka na anak ha, kasalanan ko to. Sana hindi ako naniwala noon sa tatay mo. Hindi sana ganyan ang buhay mo." Malungkot nitong turan. "Ano ba kayo, Nay? Hindi ko naman kayo sinisisi. Huwag niyong isipin yon ha? Basta bukas na bukas ay maghahanap ako ulit ng trabaho." Aniya sa ina. "Sige, halika na't kumain na tayo. Mabuti at may nagpautang pa." Tura ni Celia. "Hayaan niyo po, Nay. Pag nakahanap po ako ng trabaho, babayaran ko yon. Basta wag na kayo mag-isip ha?" Wika niya sa ina. "Napakabait mo talaga anak. Sana'y maging magandang harapin mong kapalaran sa hinaharap." "Nay, kung magkaganon man, syempre kasama ko kayo doon." Sagot ni Sofia. Tinulungan niya ang ina sa paglalaba. Ganun parate ang ikot ng buhay nila. Tanggap na labada lang ang racket ng nanay niyang si Celia. Mula kasi nang mabuntis ito ng ama ni Sofia ay basta na lang silang iniwan. Kaya ito ang buhay nila mag-ina, isang kahig, isang tuka. Hapon na rin nang matapos silang mag-ina. Pagod si Sofia, pero hindi niya ipinapahalata sa kanyang ina. Dahil paniguradong sisisihin na naman nito ang sarili dahil sa buhay nila ngayon. Lumabas saglit ang dalaga upang mangutang ng delata sa tindahan at nang makabalik si Sofia ay nagahin na siya. "Nay, tara na, kain na ho tayo. Mabuti't mabait si Aling Tess, pinautang pa ako." "Kain na, Nay." Yaya nito sa ina. Mabuti na lang talaga anak at may kagaya pa ni Tess na hindi matalak pag may nangungutang. "Bukas, Nay, maaga po akong aalis para maghanap ng trabaho. Kahit sa palengke lang. Kain na po." Kumain silang tahimik at nang matapos ay si Sofia na rin ang naghugas ng plato nila. Naligo din kaagad ang dalaga. Nang matapos ito ay bagsak ang katawan na nahiga sa matigas niyang higaan sa pagod na maghapong paglalabada at paghahanap ng trabaho. Gumising ng may sigla at may pag-asa ang dalaga. Para sa kanila ng nanay niya ay papasukin niya ang kahit anong trabaho. Nagpaalam na ito sa ina at isang tasang kape lang ang inalmusal nito. Habang naglalakad dito sa kahabaan ng kalsada, ay napansin niya ang ilang poster na nakadikit sa mga pader. "Wanted yaya? 30,000 a month? Grabe naman, ang laki ng sweldo. Makakabili na kami ng maraming bigas na inay doon ah. Mabuti at may numero, tawagan ko nga." Saad nito sa sarili. "Sophia, ikaw ba yan ha?" Tanong ng isang babae. "Grace, ako nga. Kumusta ka na? May asawa ka na ba?" Sampit ni Sofia. "Sinuwerte lang. Ikaw, anong ginagawa mo dito? May trabaho ka ba?" Sabi ni Grace. "Eto, walang natapos. Naghahanap nga ako ng trabaho para naman matulungan ko si inay." Sabi ni Sofia. "Ganun ba? O paano, maiwan na kita dito ha? Good luck sa'yo." Paalam nito sa dalaga. Tinanaw na lang ng dalaga ang babae na papalayo mula sa kinatatayuan niya. Dati niya itong kaklase noong nasa sekundarya pa lang sila noon. Muling naalala ni Sofia ang dapat sanang gagawin bago dumating ang dati niyang kaklase. Sumagot ang numero at isang baritonong boses ang sumagot doon. Saglit na natigilan ng dalaga dahil hindi nito inaasahan na lalaki pala ang may-ari noon. "Mag-a-apply po sana bilang yaya sir." Saad ni Sofia. "Dalhin mo ang resume mo dito sa bahay." Ano po yung address? Ngayon na rin po ba?" "Tatawag ang sekretarya ko sa'yo. Just wait." Sabi ng lalaki. May sasabihin pa sana ang dalaga nang bigla nitong patayin ang tawag. "Pinatay? Suplado naman nun? Sana tumawag yung sekretarya niya sa akin. Magpapagawa na ako ng resume kay Badet." Usal ni Sofia sa sarili. Madaling umuwi si Sofia at nagtungo sa kakilala na gumagawa ng resume. Pag-uwi niya ay naabutan nitong muli ang ina na naglalaban na naman.
Napabuga na lang ng hangin si Sofia, tsaka naupo at tinulungan muli ang ina. Nay, pag natanggap ho ako sa trabaho, wag na kayong kukuha ng mga labada ha? Ako na po ang bahala. May nahanap ka na ba anak? Tanong ng ginang. May nakita ho ako. Nagpagawa ho ako kay Badet ng resume, kaya sana tawagan ako bukas. Saad ni Sofia. Kaya ko pa naman anak, huwag mo na akong alalahanin pa. Ani ng ginang. Hindi naman ho pwede yun, Nay. Tayong dalawa na nga lang ang magkasama. Kaya akong bahala kung sakali po natawagan ako. Salamat anak. Sana'y matanggap ka dyan sa trabahong pinapasukan mo. Ano nga pala yun? Yaya po, Nay. Ang laki po ng sweldo, Nay. 30,000. Isang buwan pa lang yun ha. Kaya panalo na tayo doon. Wika nito sa ginang. Natawa ang nanay niya habang nagkukusot ng mga labahin. Habang nagsasabon ito ay si Sofia naman ang nagbabanlaw ng mga natatapos na. Nagtatawanan pa sila habang naglalaba hanggang sa matapos nila mag-ina ang trabaho. Pareho silang pagod at lantang gulay. Nag-asikaso sa kusina ang dalaga para igawa ng mainit na kape ang ina. Wala silang umagahan. Mabuti at kaibigan ng nanay niya ang nagpalaba dito. Kaya pinadalan sila ng isang balot ng tinapay. Yun ang pinagsaluhan nila sa oras na yon. Bandang hapon, nang maihatid ng nanay niya ang mga nalabhan sa bahay ng kaibigan nito, pinuntahan naman ni Sofia ang pinagawa na resume sa kakilala niya. Pagdating ng nanay niya ay may dala itong isang supot ng bigas at ilang pirasong dilata. Sofia, narito ka na ba? Tawag niya sa anak na dalaga. Kakarating ko lang hunay. Aba, ang dami yatang inabot sa inyo ng kaibigan niyo, Nay ha? Sabi ni Sofia. Oo nga nahiya tuloy ako. Sandali at magsasaing na ako para makakain na tayo. Sambit nito sa anak. Sige hunay, ayusin ko lang itong pinagawa ko kay Badet. Habang binabasa niya ang resume na ipinagawa sa kakilala, ay biglang tumunog ang cellphone niyang dikipad. Nagtaka pa ito dahil hindi nakarehistro ang numero pero sinagot pa rin ni Sofia ang tawag. Wait ko you so long to pick up your phone. Sabi ng baritonong boses. Po? Sino po ba to? Pasensya na po sir. Hingin pa umanhin ni Sofia. May ipapadala akong address sa'yo at ayoko ng late. Bring your resume. Bye. Supladong tura nito. Nagtataka pa si Sofia kung sino yon at bakit magdadala siya ng resume. At nang magsing-in sa isipan niya na yung pala ang trabaho na inaplayan niya, ay bigla na lang siyang napasigaw ng biglaan. Humahangos tuloy ang nanay niya na pumasok sa kanyang silid. Sofia, anong problema anak? Bakit ka sumisigaw? Takang tanong ng nanay niya. Nay, mukhang tanggap na ako sa trabaho. Ipapadala daw yung lugar tapos dalhin ko daw yung resume ko. Natatawang kwento sa ina. Ay, salamat sa Diyos anak, sana matanggap ka nga. Hiling ni Aling Celia. Kaya yan Nay, gagalingan ko para hindi ako ma-reject. Sinserong saad nito sa ina. Salamat sa Diyos anak. Niyakap siya nito at lumabas muli ng kanyang silid. Dahil sa sobrang tuwa ni Sofia at sa wakas ay magkakaroon na siya ng trabaho, ay halos hindi na ito nakatulog ng maayos. Pero maaga pa rin siya nag-ayos ng sarili. Kahit na mahirap lang sila, ay hindi naman naiiwan ang ganda nito. May haba at itim na buhok. Makinis din si Sofia, kaya napagkakamalan itong anak mayaman noon. Dahil sa bilugin niyang mga mata at natural na mapupulang labi. Taglay niya ang ganda na nais din ng karamihan. Nang matanggap nito ang mensahe mula sa aaplayan, ay agad ito nagpaalam sa kanyang ina. Nagbaon lang siya ng biskit para hindi magutom mamaya. Nay, aalis na ho ako. Baka malate pa ako Bili ng kausap ko kahapon, bawal daw ang malate. Saad niya sa ina. Mag-iingat ka anak ha, lakasan mo loob mo. Opo Nay, alis na ho ako. Dapat maaga para matuwa yung magiging amo ko. Sige po, kumain na kayo ha? Sabi ni Sofia sa kanyang ina. Tinahak niya ang kahabaan ng kalsada sakay ng isang tricycle. Pagbaba niya ng sasakyan ay muntik na malaglag ang balikat ni Sofia dahil sa laki at taas ng mansyon na napuntahan niya. Ilang minuto pa siyang natulala. Nang matauhan ay pinindot na niya ang doorbell. Ilang sandali lang ay bumukas ito at tinuluwa ang mukha ng isang matandang lalaki na sa tingin niya ay security guard doon. Pinatuloy naman siya nito kaya halos mapako ang mga paa niya dahil sa lawak ng buong paligid. Sinamahan siya ng matandang lalaki sa pinto ng mansyon. Tsaka niya kinatok yon at mabilis naman na bumukas. Sumilay sa matandang babae ang isang tipid ng ngiti kaya ginantihan niya ito. Good morning po madam. Ako po si Sofia, yung nag-a-apply na yaya.
Dito po kasi yung address na nakalagay kaya dito po ako nagpunta. Pasok ka, Iha. Sinabi na ni Leon na may darating nga. Halika, huwag kang mahiya. Nasa taas lang siya. Mamaya ibababa na rin yon. Anyaya ng matanda sa kanya. Salamat po, madam. Turan muli ng dalaga. Manang Esther na lang. May rodoma ako dito. Pasok ka. Sabi nito kaya tumango ang dalaga. Sandali lang at igagawa lang kita ng merienda ha. Ipapatawag ko si Leon. Saad nito. Salamat ho, manang. Tipid niyang turan. Ilang minuto din naghintay doon ang dalaga. Kaya naisipan nitong tumayo muna tsaka tinignan ang mga vase at display sa sala. Kaya hindi nito namalaya na nasa likuran na niya ang lalaki. Ang ganda naman ng mga figurin nila. Siguradong mahal ang mga to. Lahat babasagin. Sabi ni Sofia. May I see your resume, miss? Sabi ng baritonong boses. Ay, palakang bakla. Gulat na salita ni Sofia. Hindi ako aware na may palakang bakla pala dito sa pamamahay ko. Saad ni Leon. Sorry po sir, nagulat po kasi ako sa inyo. Forget it. Maupo ka na muna, Miss... Sofia po sir, Sofia Vergara. Pagkilala niya sabay abot ng hawak na resume. Nang kunin yun ni Leon ay binasa ang nakalagay. Medyo tumaas pa ang kilay nito na nagpadagdag lang kagwapuhan nito. Doon na pagmasdan ng dalaga ang mukha nito. May makapal na kilay at mapupula rin mga labi. At tamang laki ng panga na bumagay sa mukha nito. So, high school graduate ka? Bakit hindi ka nagkolehiyo? Tanong nito kaya napabalik ang wisyo ng dalaga. Po? Kasi po sir, mahirap lang kami at iniwan kami ng ama ko kaya hanggang high school lang po ako. Sagot niya sa kaharap. So paano mo aalagaan ang isang bata na nasa 5 taong gulang pa lang? May experience ka ba sa pag-aalaga? Tanong muli ni Leon. Meron naman po sir, namasukan din po akong yaya noon, halos 2 taon lang. Kasi lumipad po ng ibang bansa ang mga dati kong amo. Paliwanag ni Sofia. Good. Wala kang ibang gagawin kundi ang alagaan ng anak ko. May mga maids ako para sa mga gawaing bahay, kaya sa anak ko lang ang trabaho mo. 30,000 ang sweldo mo dahil maldita siya kahit na 5 taong gulang pa lang. Sabi ni Leon. Kaya po yan sir, huwag po kayo mag-alala. And one more thing, twice a month lang ang day off mo. Dito ka rin titira para matutukan mo ang anak ko. May tutor siya nagpupunta dito. Lahat naman siguro ng yaya ay alam mong stay in, di ba? Miss Vergara? Mahabang saad ni Leon. Opo sir, naintindihan ko po lahat at malinaw sa akin. Bumalik ka bukas at magsisimula ka na. Yun lang at good luck. Tura nito kaya hindi makapaniwala na tanggap na siya. Tanggap na po ako sir? Salamat po. Di makapaniwala si Sofia. Hanggang sa makalabas siya ng mansyon ay lutang pa rin ang isip nito. Agad naman siya naglakad para makapara ng sasakyan pa uwi. Salamat Lord, sa wakas may trabaho na ako. Hindi na maglalabad ang nanay para lang sa aming dalawa. Thank you po talaga Lord. Usal niya sa sarili. Kinabukasan ay maaga din na nakabalik si Sofia sa mansyon ng mga Salvador. Nang ibalita niya yun sa ina ay lubos ang kasiyahan nito para sa dalaga. Kaya naman gagawin niyang lahat para magtagal sa trabahong yon. Iha, ang aga mo yata. Pasok, dali. Nandito pa si Leon, mabuti na abutan mo. Sabi ng mayordoma. Opo manang, dapat maaga para good shot sa boss. Biro nito sa matanda. Tama nga yan. Tayo na nang makita mo na ang alaga mo. Babae yon, Iha ha? Sofia na lang po manang. Wika niya dito. Pagpasok nila ay sakto na nasa taas ng hagdan ang amo niyang lalaki. At doon niya lang nakita ang malalaking portrait ng kasal ng mga ito, kasama ang isang batang babae na sanggol pa lang noon. Nakita niya ang taglay na ganda ng asawa nito. Bigla ay nakaramdam si Sofia ng insecurities sa sarili niya kahit hindi naman dapat. Masyado ka naman maaga, Miss Vergara. Tulog pa ang anak ko. Manang samahan niyo siya sa silid ni Lira. Utos nito sa matanda. Ako nang bahala, Leon. Kumain ka muna. Nakahanda na ang pagkain. Turan nito. Sa office na lang, manang. Pakituruan si Miss Vergara ng mga dapat gawin. Sabi nito na kinatango ng matanda. Sige, Leon. Tayo na, Sofia, para mabihisan mo ang alaga mo. Mabait naman yon kaso may pagkamatigas lang ang ulo. Marami na rin na naging yaya nito, kaso hindi tumatagal. Mahal na mahal kasi ni Luisa yan, kaya na-spoiled niya. Kwento nito. Wala pong problema manang, gagawin ko po lahat para makuha ang loob niya. Sagot ni Sofia.
Pagbukas ng pinto ni Manang ay naabutan niyang mahimbing pa itong natutulog. Kaya parang biglang natuwa si Sofia dahil napakaamo ng mukha nito. Dahan-dahan niya itong nilapitan at tinipit ang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Bahagya ito nagdilat ng mata tsaka siya tinawag ng mami. Nagulat ang matanda maging si Sofia sa naging reaksyon nito. Kadalasan kasi ay sumisigaw ito kada may makikitang bagong muka. Pero iba kay Sofia. Tumitig ito ng matagal bago naupo at pinagmasdan ang mukha niya. "Did I wake you up, baby?" Marahan niyang tanong dito. "Iha, maiwan muna kita dyan ha. May asikasuhin muna ako sa baba." Paalam ng matanda. "Sige po, Manang. Ako na pong bahala sa kanya." Tura ni Sofia. Paglabas ng matanda ay nagulat pa ito dahil naroon pa pala si Leon at nakasilip sa pinto. "Kanina ka pa ba dyan, Leon?" Tanong ng matanda. "Kanina pa. Anong reaksyon ni Lyra, Manang? Tama ba yung narinig ko?" Tanong nito sa mayordoma. "Oo, iho. Maging ako'y nagulat din. Mabuti yon para hindi na siya mailang sa mga tao dito." Sabi ni Manang Esther. "Pero hindi tama na mami ang itawag niya kay Miss Vergara. Alam niyo yan, hindi ba?" Wika ni Leon. Hindi na nagsalita pa ang matanda at nagpaalam na dito. Naiwan naman si Leon na nakasilip sa siwang ng pinto, kaya rinig niya ang usapan ng mga ito. "Hello baby, ako si Sofia, but you can call me ate kung gusto mo." Pagkilala nito sa bata. "My name is Lyra po, yaya po ba kita, Ate Sofia?" "Baka tulad lang po kayo ng iba na iniwan ako gaya ni mami ko." Malungkot na saad nito. "Hindi ako aalis. Basta pangako mo na behave ka, okay ba yon? Bihis ka na para makakain ka na sa baba." Sabi niya dito. Tumango ito kaya hindi naman makapaniwala si Leon na ganun nito kadali na nahuli ang loob ng anak niya. Samantala, ang ibang naging yaya nito ay pinakitaan agad nito ng pagkadisgusto. Kaya hindi din nagtagal ay nag-aalisan din. Pero kay Sofia ay iba. Nagpa siya si Leon na iwan na ang dalawa dahil mukha namang okay na sa anak nito ang bagong yaya na nakuha niya. "Come here na baby, maligo ka muna para maganda lalo yung hair mo, ha?" Sabi niya dito. "Ate Sophia, bakit po kayo pumasok dito? Wala po ba kayong anak?" Tanong ng bata. "Wala, dalaga si ate, kaya wala pa yun sa isip ko. Let's go na para makakain ka na sa baba." Ilang oras pa ay nakababa na rin sila at napalitan na rin niya ito ng damit. Nakahanda ng pagkain nito na puro chocolate at matatamis na pagkain, kaya para siya nangilo doon. "Ito ba ang pagkain mo, baby?" Tanong ni Sofia. "Naku, iha, yan ang laging gusto niya, kaya yan ang hinahain namin." Ang mayordoma ang sumagot. "Masama naman po sa ngipin at kalusugan niya mga yan, Manang." Wika niya dito. "Sinubukan na namin bigyan siya ng iba, pero ayaw niya. Umiyak ng umiyak, tsaka itinatapon niya." Sabi nito sa dalaga. "Baby, gawan kita ng sandwich para mas masarap ha? Gusto mo?" Tanong niya ngunit umiling lang ang bata. "Ganyan yan, iha. Hayaan mo na." Turan muli ng matanda. "Hindi ho pwede, Manang. Masama po yan sa kalusugan." Saad muli ni Sofia. Ang ginawa ng dalaga ay kinuha niya ang mga pagkain sa mesa at gumawa ng sandwich at kumuha ng ilang gulay para i-disenyo doon. Carrots at ilang broccoli na steam. Ipinalit niya yon sa unang pagkain na nakahain. Ninilapag niya sa harapan ng bata. Matagal pa nitong tinitigan ng pagkain na para sa kanya. Nakatunghay sina Manang, Sofia maging ang dalawa pang kasambahay na naroon. Nagulat sila nang kunin ito ng bata at kainin. Tila nagustuhan pa kaya sunod-sunod na nilantakan ito. Napangiti sila dahil nagustuhan ng bata ang pagkain. "Mahusay, iha." Matutuwa si Leon dahil sa wakas ibang pagkain ng hilig nito ngayon. Sabi niya kay Sofia. "Yan naman po talaga dapat, Manang. Huwag po natin sanayin sa matatamis ang bata." Sagot naman niya dito. "Kaya nga iha, kaso talagang mapilit kasi siya." Turan muli ng matanda. Nang matapos ang almusal, ay saktong dumating ang tutor na sinasabi ni Leon. Nagulat pa si Sofia dahil sa postura ng babae. Mukhang hindi ito tutor sa unang tingin. Maikli ang pambaba nitong suot at halos luwa na ang dibdib. Nakita ni Sofia kung paano umikot ang mga mata ng bata na makita ito at ganun din ang dalawang kasambahay. Nahuli niya rin itong umirap nang idako niya ang tingin sa babae. Napailing na lang si Sofia dahil sa itsura nito. Nag-makeup pa ito bago nagsimula sa aralin. Patingin-tingin pa ito sa paligid.
Malamang ay hinahanap nito ang amo niyang lalaki. Bandang tanghali nang magsimula sila ay nakarinig si Sofia ng tunog ng sasakyan. Kaya alam niya na umuwi na ang amo niyang lalaki. "How's my daughter, Miss Vergara? Kumain ba ito ng maayos?" Tanong nito agad sa kanya. "Okay naman po sir, ginawan ko po siya ng sandwich at steam na vegetable." Sagot niya dito. "Talaga? Kinain niya yon?" Hindi makapaniwalang tanong nito. "Yes sir, bawal po ba yun sa kanya?" Narinig nilang pareho ang tinig ni Lyra, kaya nagulat si Leon. Binati siya nito at humalik sa pisngi niya. "How's your day, honey? Nandito na ang tutor mo. Ready ka na ba sa aralin mo?" Tanong ni Leon. "Tara na baby, doon ka na sa upuan para i-start na kayo ni teacher mo." Yaya ni Sofia. "Sandali, Miss Vergara." Tawag nito sa dalaga. "Ano po yun sir?" "Salamat dahil napakain mo raw ng iba ang anak ko. Bihira ang nakakagawa nun." "Trabaho ko yun sir." "Sige po." Yun lang at niyaya na ang alaga niya. Lumapit na sina Sofia at Lyra sa babaeng pumuputok ang nguso sa sobrang kapulahan nito. Kaya naman pinigilan na lang ng dalaga na hindi matawa sa itsura ng guro. Halos isang oras lang ang naging turuan ng dalawa. Matapos yun ay pinamerienda agad ng mayordoma ang babae para makauwi na rin. "Anong gusto merienda ng baby girl namin? Ang dami niyang stars ho." Puri niya dito kaya namang ngumiti ang bata. "Orange juice po." Sagot nito kaya tumango siya sa bata. Lumipas ang isang buwan. Kaya naman tuwan-tuwa si Sofia dahil totoo nga na 30,000 ang sahod niya. Mas lalo na rin naging malapit sila ng bata. Kaya naman na makuha ang unang sweldo ay umuwi siya sa kanyang ina para dalawin naman ito at ibili ng mga pagkain. Dumaan muna siya sa palengke para ibili nito ng mga istak sa bahay. Tulog kasi si Lyra kaya hindi na ito nakapagpaalam sa alaga niya. Sakto naman na Sabado at Linggo ang kinuha niyang day off para may kasama si Lyra sa mansyon nila. Na makauwi ang dalaga ay labis ang tuwa ng kanyang ina. Ipinagluto agad siya nito na dala rin niyang ulam. Inabot ni Sofia ang sweldo niya kaya halos maiyak si Aling Celia. "Totoo nga na ganyan kalaki ang sweldo mo anak. Eh hindi ba mahirap ang inaalagaan mo?" Tanong nito. "Hindi po nay, ang bait nga po ng alaga ko, tsaka ang ganda niya." Sagot ni Sofia. "Eh di 2 araw kang nandito. Nakakatuwa naman anak. Halika na't nakaluto na ako ng ulam." Yaya nito sa kanya. "Baka mamaya tumatanggap pa rin kayo ng labada nay ha? Kaya nga ako nagyaya para huminto na kayo." Paalala nito sa ginang. "Hindi na anak. Bukas ay pwede ko na bambayaran ng tindahan ni Tess? Baka mamaya talaga na ako nun." Sabi nito kay Sofia. "Sige hunay, kainan muna tayo. Mamaya tulungan ko kayo sa mga pinamili ko." Sampit ni Sofia. Samantala, sa mansyon naman ni Leon ay nagising na ang batang alaga ni Sofia. Kaya umiiyak ito dahil wala ang dalaga. Hindi alam ni Leon kung ano ang gagawin. Binigay na niya ang lahat ng pwedeng ipang-alaw dito pero iisa lang ang hinahanap nito. "Honey, look. Wala dito ngayon si Ate Sofia mo. Umuwi muna siya sa nanay niya, pero sa Monday nandito na yon." Sabi ni Leon sa anak niya. "Leon, anong gagawin natin? Mukhang nakuha na ni Sofia ang loob ng anak mo." Wika ng matandang mayordoma. "Di ko alam manang. Tawagan niyo nga si Sofia." Utos nito dahil iyak ng iyak ang anak niya. "Honey, tahan na. Tatawagan na natin si Ate Sofia ha?" Alo ni Leon dito. "I want my Ate Sofia, Daddy." Iyak nito kaya wala nang nagawa pa si Leon. Habang nag-aayos ng mga pinamili ang mag-ina dahil kakatapos lang nilang kumain at saglit na namahinga ay bigla nagring ang cellphone ni Sofia. Kumunot pa ang noon nito dahil numero sa mansyon ng mga Salvador ang nakarehistro. "Yes, si Sofia po ito." Sagot niya sa tawag. "Iha, salamat at sinagot mo." Tura ng nasa kabilang linya. "Manang Esther? Bakit ho?" "Ewan may Ate Sofia." Si Lyra po ba yung umiiyak manang? Dinig niyang iyak nito. "Oo iha, hinahanap ka." Sagot ng matanda. "Miss Vergara, I'm sorry pero ayaw niyang tumahan, ikaw ang hinahanap." Saad ni Leon dahil kinuha nito ang cellphone sa matanda. "Sir Leon, naku paano ba to? Pwede po ba makausap si Lyra?" Pakiusap niya dito. "Sure. Honey, si Ate Sofia mo nasa phone, kausapin ka." Dinig nito sa kabilang linya. Kinuha naman ng bata ang cellphone tsaka itinutok sa tenga niya.
Hello po, Ate Sofia. Bakit po iniwan niyo ako? Iyak nito sa kabilang linya. Baby, hindi kita iniwan. Umuwi lang ako sa akin nanay. Pero babalik din si ate. Promise ko yon. Please ate, balik ka na po. Hindi ako kakain pag wala ka dito. Sabi ni Lyra. Baby naman, si daddy di ba nandyan din siya? Siya muna bahala sa'yo. Wika ng dalaga. Busy siya palagi sa work eh. Ayoko. Gusto ko sa'yo. Balik ka na ate, please. Iyak nitong muli. Naka-loudspeaker kasi, kaya rinig din ng nanay ni Sofia ang pakiusap ng bata. Ayaw man ni Sofia pero payag naman ang nanay niya. Ang sabi nito ay sa susunod na lang daw. Kaya saglit muna niya itong tinulungan at nagpaalam na rin sa ina. Sa mansyon naman ay dumating ang ina ni Leon na si Ursula. Nagulat din ito dahil iyak ng iyak ang apo niya kaya nilapitan nito ang bata. At pilit din pinatahan ngunit bigo din ito. Mainit na ang ulo ni Leon. Wala pa ba si Sofia, manang? Tanong nito. Wala pa, Leon. Baka hindi umuwi yon. Day off niya ngayon. Saad ng matanda. Sinong pinag-uusapan niyo, ha? Tanong ng ina ni Leon. Yung yaya po ni Lyra, senyora. Nagilo kasi dito ang apo niyo. Si Esther muli ang sumagot. Den, nasan siya? Ma'am, day off niya ngayon, okay? Huwag na kayong magkisali pa. Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Leon. Git ng ginang. Pwes, huwag kayong magsalita, ma'am. Sabi ni Leon. Ilang oras pang umiiyak ang bata nang biglang pumasok sa loob ang dalagang kanina pa nila hinihintay. Narito na po ako, sir. Si Lyra po. Hingal niyang tanong. Mabuti't bumalik ka, iha. Nasa kwarto niya. Iyak ng iyak. Puntahan mo na't hindi pa kumakain. Sabi ng mayordoma. Po, tanghali na. Maiwan ko muna kayo, Sir Leon. Paalam nito sa mga kaharap. Siya ba? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Taas kilay natura ng ginang. Iba siya, ma'am. Kaya tigilan niyo si Sofia. Sabi ni Leon. Sinundan ng tingin ni Leon ang dalaga. Hindi niya sukat akalain na babalik ito para sa anak niya. Kaya iniwan din nito ang ina at sinundan ng dalaga. Nakita niya nakapasok na ito kaya lihim niya itong sinilip. Baby, nandito na si ate. Sabi ni Manang Esther di ka pa daw kumakain. Diba sabi ko sa'yo, bad yung hindi kumakain? Marahan niyang turan dito. Ate Sofia, nakala ko po iniwan niyo na rin ako. Huwag na kayong aalis ulit ha. Sama lagi dapat si Lyra. Iyak nito sa bisig ng dalaga. Shh, stop na. Let's go. Igagawa ka ni ate ng masarap na gatas at cupcakes. Gusto mo? Tanong nito. Biglang tumahan ng bata tsaka siya nito hinalikan sa muka. Nagulat pa si Sofia. Dahil doon maging si Leon ay napangiti din. Baby, dapat nakikinig ka kay daddy, di ba? Kapag wala si ate, kay daddy ka muna, di ba? Uuwi din kasi ako sa nanay ko para makasama ko siya. Sabi ni Sofia na abot sa pandinig ni Leon. Basta po sasama ako sa inyo, ate. Natawa si Sofia. Pinagmasdan ni Leon si Sofia at nasabi niya sa sarili na maganda pala ito lalo na tuwing ngingiti. Maraming buwan ang nagdaan kaya mas lalo naging malapit ang bata kay Sofia na kinaiinisan ng ina ni Leon. Iniisip kasi nito na ginagamit lang ang apo niya para hindi mapaalis ng kanyang anak. Tuloy-tuloy naman ang pagpapadala niya ng pera sa kanyang nanay. Minsan na lang din ito nakakadalaw dahil kay Lyra na ayaw humiwalay sa kanya. Bagay na naiintindihan naman ng nanay ni Sofia. Anong pinakain mo sa apo at anak ko at hindi ka mapalitan? Mataray na tanong nito kay Sofia. Anong ibig niyo sabihin, senyora? Nagtatrabaho po ako ng maayos dito dahil mabait ang anak niyo. Yun lang ho yun. Matapang na sagot ni Sofia. Talaga ba? If I know, baka pera lang din ang habol mo. O baka naman isa ka magnanakaw. Mawalang galang na ho sa inyo, ma'am. Pinalaki ho ako ng maayos ng nanay ko, kaya wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng masama. Sagot ni Sofia. Bastos ka! Sabay sampal nito kay Sofia. Yun naman ang tagpong naabutan ni Leon, kaya nagulat siya sa ginawa ng mami niya kay Sofia. Ma'am, anong ginagawa niyo? Okay ka lang, Sofia? Sabay haplos sa mukha ng dalaga. Bastos yan tiyamay mo, walang modo. Pagsisinungaling nito. Kayo ho ang bastos, naturingan kayong mayaman pero ang sama ng ugali niyo. Sagot ni Sofia. Tignan mo, Leon, bastos yung babaeng yan, palayasin mo yan dito. Galit na saad ng ginang. Enough, ma'am. Kayong umalis dito, ang tandaan nyo na hindi pa rin kayo nagbabago.
Paalisin ko si Sofia tapos ano? Kaya niyo bang alagaan ng apo niyo na hindi niyo naman talaga gusto? Sumbat ni Leon dito. Isa ka pa. Sige. Mula ngayon hindi na ako pupunta dito. Kakalimutan na kita pati ang anak mo sa hampas lupa mong asawa. Sigaw nito. Huwag na huwag niyong babastusin ang namatay kong asawa. Wala kayong karapatan. Ngayon hanggang may respeto pa ako natitira sa inyo. Pwede ba umalis na kayo? Wika ni Leon. Fine. Turan ng ginang. Tumalikod dito at tuloy-tuloy na umalis. Bigla namang humarap si Leon kay Sofia. Kaya nakita nito ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Sorry po sir, nilait niya po kasi ang pagkatao ko. Pero hindi ko po siya binastos. Alam ko, kilala ko ang mami ko. Gamutin mo yung pisngi mo. Sige na. Turan ni Leon dito. Napatango na lang si Sofia dahil sa kabaitan nito sa kanya. Iniwan na rin siya ng binata tsaka nagtungo sa kwarto ng anak niya. Mabilis na lumipas ang buwan ay napalagay na ang loob ni Sofia kay Leon. Siya na rin minsan ang naghahanda ng pagkain nito kaya natutuwa ang alaga niya. Unti-unti na rin nahuhulog ang loob dito ng dalaga pero ayaw niyang umasa dahil alam niyang mahal pa nito ang namatay na asawa. Isang umaga habang pinapalitan ni Sofia ng damit si Lyra ay nagsalita ito tungkol sa daddy niya. Kung may gusto raw ba si Sofia dito. Ate, you like my daddy? Kasi ikaw I like you po. Sad nito kaya natigil si Sofia sa ginagawa. Ha? Bakit mo naman natanong yan, baby? Hindi pwede. Di ba nga your daddy loves your mommy? Turan ni Sofia sa bata. Pero wala na po si mami. Iniwanan niya kami. Kaya nga po malungkot si daddy kasi po wala nag-aalaga sa kanya. Mahabang turan ng bata. Hindi naman malungkot ang daddy mo ha. Paano mo nasabi yon? Tanong ng dalaga. Basta po ate, malungkot ang daddy ko kaya dapat maghanap na ulit siya ng mami ko. At gusto ko po ay kayo yon. Wika ni Lyra. Ha? Naku, ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano mga sinasabi mo. Lapit na para matapos ka na sa pagbibihis. Dali. Sambit ni Sofia. Ang hindi alam ng dalawa ay lihim na nakikinig sa likod ng pinto si Leon kaya naman napailing na lang ito nang umalis doon. Nang makita niya sina Sofia at Lyra ay pareho pa ito nakangiti. Miss Vergara, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Leon. Po, tungkol po saan sir? Basta, sumunod ka. Sabi nito. Iniwan muna niya si Lyra sa sala dahil may hawak naman itong manika. Nakaramdam naman ng kaba si Sofia. Miss Vergara, ano yung mga sinasabi mo sa anak ko? Tanong nito. Tungkol po saan sir? Wala po kong sinasabi sa bata. Sagot naman nito. Makinig ka sa akin. Yaya ka lang niya, naintindihan mo? Kaya siya nakakapagsalita ng ganon dahil namimiss niya lang ang asawa ko. Pero dapat ay itatama mo ang mga maling nasasabi niya sa'yo. Wika nito sa dalaga. Sandali nga ho sir, wala naman po akong ibang sinabi sa anak niyo. Isa pa hindi ko siya hinahayaan sa mga bagay na hindi niya naintindihan. Tama ho kayo, yaya niya lang ako. Kaya nga po hindi ko siya pinapayagan na kung ano-anong isipin niya. Sagot naman ni Sofia dito. Basta, huwag mong itatanim sa isip niya na iniwan siya ng mami niya. Dahil hindi totoo yun. Ang mami ko lang ang nagsabi nun. At hindi na ako mag-aasawa pa dahil si Luisa lang ang mahal ko at wala nang iba. Gate nito kay Sofia. Iniwan na siya ni Leon at hindi niya maintindihan kung bakit dapat pa ba nitong ipamukha sa kanya na mahal nito ang namatay na asawa. Napairap na lang siya sa hangin tsaka binalikan ang alaga niya. Mabilis na nagdaan ang araw, linggo at nagyang buwan hanggang sa lumipat ang taon. Madalas din na umuwi ang dalaga sa nanay niya dahil ayaw na niya mas mahulog pa kay Leon at lalo na sa bata. Ayaw na din ni Sofia na mapalapit dito. Kaya maghahanap na lang siya ng ibang trabaho dahil may maliit naman na silang tindahan. Nagpaalam na din siya sa mayordoma at nagulat din ito. Hindi na kasi siya gaanong kinakausap ni Leon at hindi niya alam kung bakit. Nasasaktan siya dahil doon. Maging sa nanay niya ay nasabi na din ni Sofia ang balak na mag-resign. Papalipasin niya lang ang kaarawan ng bata matapos ay magpapaalam na rin siya. Iniiwasan naman siya ni Leon kaya kahit ayaw siya nitong kausapin ay susubukan niya para matapos na ang bigat sa kanyang dibdib. Isang araw na lang bago ang kaarawan ni Lyra ay si Sofia na ang nagpresenta para dalhan ng kape ang amo niyang lalaki. Kumatok siya ng 2 beses, kaya narinig niya mula sa loob na pinapapasok na siya nito. Sir, kape niyo po. Sambit ni Sofia. Bakit ikaw may dala niyan? Hindi mo naman yung trabaho, di ba? Tanong ni Leon. May ginagawa po kasi si Manang kaya ako na po nagdala dito.
Sagot nito kay Leon. Ilapag mo na lang, makakaalis ka na. Sir, may gusto po sana akong sabihin, kaya po ako nandito. Umpisa niya. Hindi ba makakapaghintay yan? Sa ibang araw na lang, busy ako. Importante lang po kasi sir, kaya gusto ko po sana kausapin kayo para makapagpaalam ng maayos. Turan nito. Bingi ka ba, Miss Vergara? Ang sabi ko'y sa ibang araw na lang. Lumabas ka na, ngayon din. Pagtataboy nito, nainis sa Sofia dahil sa ipinapakitang disgusto ni Leon sa kanya. Kaya naman hindi siya tuminag sa kinatatayuan niya. Tumingin sa kanya si Leon, tsaka ito tumayo at ito na mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Hanggang sa hatakin siya nito at palabasin. Pero desidido si Sofia para makausap ito. Kaya naman pinigil niya ang pinto. Nang isasara na sana ni Leon ang pinto ay naipit ang daliri niya kaya napasigaw siya at agad na binuksan ni Leon ang pinto. God, what are you thinking, ha? Let me see. Ano ba kasing problema mo, ha? Bakit ba ang init ng ulo mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Sabi ni Sofia. Ganyan ka ba kadesperada, Miss Vergara? At kahit na masaktan ka, ipipilit mo pa rin ang gusto mo? Sampit ni Leon. Hindi ako desperada, sir. Gusto ko lang magpaalam ng maayos na aalis na ako pagkatapos ng kaarawan ng anak nyo. Pero bakit ayaw nyo kong hayaan na magsalita? Kung ipagtabuyan nyo ako, para ako may nagawang malaking kasalanan. Tura ni Sofia. Ano? Bakit ka aalis? Kung kailan nakuha mo na ang loob ng anak ko tsaka mo siya iiwan? Tanong ni Leon. Mahirap magtrabaho sa isang lugar, lalo na kung ayaw sa'yo ng mga tao nakapaligid at pinag-iisipan ka ng masama. Kaya alis na po ako, kaya gusto ko kayo makausap. So ano, sinisisi mo ako ngayon? Fine. Umalis ka kahit ngayong araw na din na to. Turan ni Leon, mas lalong nasaktan si Sofia. Dahil hindi niya talaga lubos maunawaan kung bakit bigla na lang umiwas at nagpakita ng pangit na ugali ang ama ni Lyra sa kanya. Kaya habang tulog pa ang alaga niya ay nag-impake na si Sofia ng mga gamit niya at hindi na nagpaalam pa sa amo nitong lalaki. Nagulat ang mayordoma dahil sa away nila ni Leon at ngayon nga ay aalis na ang dalaga. Hindi na rin siya nagpapigil pa. Napaiyak na lang ito habang pababa ng hagdan. Samantala sa library ay nakatuktok ito sa lamesa dahil sa mga nasabi nito sa dalaga. Ayaw naman talaga niyang iwasan ito pero sa mga lumipas na araw at linggo ay nabahala siya sa nararamdaman dito. Natutuwa siya kapag nakikita niyang anak at ang dalaga na nagtatawanan. Pero natatakot siya na baka iba ang nararamdaman ng dalaga sa kanya. Buhat ng una niya itong makita ay kakaibang pakiramdam na ang sumibol sa puso niya. Pinilit niyang iwaksi ang nararamdaman kaso mas lalong lumala yon. Hanggang sa mas pinili niyang iwasan ito at pakitaan ng disgusto. Nakaalis na ng mansyon si Sofia at maging ang nanay niya ay nagulat sa biglaang pag-uwi nito. Niyakap niya agad si Aling Celia kaya naman inalo siya nito at hinagod ang likod ng anak. Galit ako sa kanya. Wala naman ako nagawa, Nay. Pero bakit bigla niya akong iniwasan? Sumbong nito sa ina. Baka naman may problema ang amo mo, anak. Malumanay na saad nito. Magpapahinga muna ako sa kwarto, Nay. Paalam niya dito. Samantala sa mansyon ay nagising ang batang si Lyra, pero si Sofia agad ang hinahanap nito. Lumabas ito ng kwarto para hanapin ang yaya niya, ngunit wala. Hanggang sa marinig na mayordoma ang boses nito. Nanay Esther, nasaan po si ate? Tanong nito sa matanda. Hindi ba nagpaalam sa'yo anak? Umalis na kasi ang ate Sofia mo. Sagot nito sa bata. Po, pero bakit hindi niya ako sinama? Ate Sofia! Tawag nito habang umiiyak. Narinig naman yun ni Leon dahil may saglit na kinausap ito sa cellphone. Narinig niyang umiiyak na naman ang anak. Kaya pinuntahan niya ito at doon sa hallway ay nakita niya na kasama nito si Manang Esther. Manang, ano nangyayari dito? Bakit umiiyak si Lyra? Takang tanong ni Leon. Hinahanap kasi niya si Sofia, sir, kaya umiiyak. Then call her, nasaan ba siya? Wika nito. Kanina pa umalis, dala na nga lahat ng gamit niya, hindi ba nagpaalam sa'yo? Saad ng matanda. Umalis? Agad, tawagan niyo nga Manang. Utos nito. Kasalanan mo po, Daddy. Inaaway mo siguro si Ate Sofia ko. Wala na nga si Mami. Wala na naman akong ate. Kasalanan mo, Daddy. Sumbat nito. Nagulat si Leon dahil sa sinabi ng anak niya. Maging si Manang Esther ay nagulat din sa sumbat nito. Di mo man lang siya pinigilan. Siya lang ang gusto ko. Ayoko sa iba, Daddy. I hate you.
Sabi nito tsaka bumalik sa silid. Leon, ako na iho. Sige na. Tura ni Manang Esther. Wala naman akong ginawa, Manang. Umiwas lang ako. Sabi pa ni Leon. Tatawagan ko mamaya si Sofia. Pupuntahan ko lang ang anak mo. Wika ng matanda. Pero lumipas na ang buong maghapon na hindi raw sinasagot ni Sofia ang tawag ng matanda. Kaya nasapo ni Leon ang noo dahil sa naging resulta ng pag-iwas niya dito. Gabi na nang puntahan nito ang silid ng anak. Gising pa ang bata habang hawak ang manika nito. Bakit gising ka pa, honey? Masama magpuyat sa'yo, di ba? Kalmado niyang turan sa bata. Baka po kasi tumawag si Ate Sofia. Inihintay ko po. Sagot nito. Gusto mo talaga siyang bumalik dito? Mabait ba siya sa'yo, anak? Tanong nito sa anak niya. Opo, Daddy. Gusto ko po si Ate Sofia lang. Hindi niya ako pinapagalitan, tsaka kinakantahan niya rin ako every night po. Please, Daddy, sunduin niyo na po siya. Pakiusap ng bata. Baka kasi galit ang ate mo kay Daddy eh. Ako na lang po ang tatawag. Pahiram po ng cellphone niya, Daddy. Wika nito. Inabot naman ni Leon ang cellphone niya dito tsaka tinawagan ng dalaga. Kasalukuyan naman nakakalabas lang ng banyo ni Sofia. Kaya nagulat pa ito na Leon ang nakarehistro na tumatawag sa kanyang cellphone. Sinagot yun ni Sofia, kaya naman bumungad sa pandinig niya ang maliit na boses ng kanyang alaga. Wait lang po, Daddy. Di pa po sumasagot si Ate Sofia. Dinig ng dalaga ang sabi ni Lyra. Baby, bakit gising ka pa? Tanong niya dito. Ate Sofia, bakit po kayo umalis nang hindi niyo ako isinama? Tampong saad ng bata. Sorry baby, emergency lang kaya ako umalis. Late na ha? Matulog ka na, okay? Balik ka na po, Ate Sofia. Wala nang gagawa ng breakfast ko everyday. Saad nitong muli, nakatunghay lang si Leon at nakikinig sa usapan ng anak niya at ni Sofia. Lyra, late na. Matulog ka na, okay? Sige na, bye-bye. Utos ni Sofia dito. Babalik ka na po, ate? Tanong ng bata. Hindi ko alam eh. Bye na. Pinutol na nito ang tawag. Nalungkot si Lyra dahil sa isinagot ng ate Sofia niya, sabay abot ng cellphone nito sa ama tsaka nahiga at tinalikuran si Leon. Humalik naman ito sa buhok ng bata at iniwan na. Nagtuloy naman si Leon sa minibar niya at kumuha ng isang bote ng whiskey. Medyo naparami na nga ang alak na nainom nito kaya umakyat na rin si Leon. At isang beses pang tinawagan ang numero ng dalaga. 2 beses ito nagring bago sinagot. Hello, Lyra, ikaw ba yan? Tanong nito sa kabilang linya. Please, bumalik ka na. I'm sorry. Sagot ni Leon at biglang pinatay ang tawag. Hindi inaasahan ni Sofia na si Leon pala ang tumawag. Mabilis na kumabog ang dibdib niya dahil doon. Hindi agad nakatulog si Sofia mula nang tumawag si Leon sa kanya. At hanggang sa mag-umaga ay laman pa rin yon ang kanyang isip. Sinabi niya yun sa nanay niya at ang sabi nito ay makipag-usap na maayos sa lalaki. Tama naman ang nanay niya, kaya naman gumayak si Sofia para bumalik sa mansyon. Masakit ang ulo ni Leon na magising ng umagang yon. Naghilamos muna siya bago bumaba. Tulog pa ang anak niya dahil dinaanan niya muna ito. Nagtuloy siya sa library at doon nagpahatid ng kape. Sa labas ng mansyon ay naroon si Sofia. Pumasok siya at naabutan si Esther doon. Nagulat ito dahil nakita siya nito. Sofia, mabuti at bumalik ka, iha. Si Lyra ayaw kumain. Wika nito sa dalaga. Nasaan po ba? Si Sir Leon po, nasan? Tanong niya dito. Para kay Leon ito, ikaw na magdadala? Si Lyra itulog pa. Sige ho, manang, ako na magdadala niyan kay Sir. Sabi niya dito. Inabot nito ang hawak na kape at tinungo ang library. Isang katok lang ang ginawa niya sabay pihit ng seradura. Nakita niya nakasapo sa noo ang lalaki kaya tuloy-tuloy niyang inilapag ang kape sa gilid ng lamesa nito. Salamat, manang. Pakitignan si Lyra kung gising na. Saad ni Leon. Tulog pa daw, sir. Sagot ni Sofia. Bigla naman nagangat ng ulo si Leon at nagulat siya na si Sofia nga ang nagsalita. Sofia, bumalik ka? Nasambit ni Leon. Para po kay Lyra, kung hindi lang dahil sa kanya hindi po ako babalik. Pasensya na kayo kung umalis ako ng biglaan, sir. Hindi na natuloy ni Sofia ang iba pa sanang sasabihin dahil bigla siya niyakap ni Leon. Salamat dahil bumalik ka. Bulong nito. Sir, sagot naman ni Sofia kaya parang natauhan si Leon. I'm sorry.
Sofia, masaya lang ako dahil hindi mo mahindian ang anak ko. Sagot ni Leon. Para kay Lira lang naman po ako bumalik. Sige sir, maiwan na po kita. Tura ni Sofia. Sofia, tawag ni Leon. Yes po sir, may kailangan po ba kayo? Wala. Sagot nito sa dalaga. Sumapit na ang takdang araw ng kaarawan ni Lira at tabala ang lahat para doon. Baka sa mukha ng bata ang saya kahit wala na ang mami nito. Nakita ni Leon na excited ito dahil kasama ng anak niya si Sofia. Nang sumapit ang oras ay tanong ni Leon ang mas lalong kagandahan ng dalaga. Nakasuot ito ng fitted pink na dress na may slit sa harapan ng hita. Kaya kita ang mahahaba at maputi nitong bias. Nagsimula na ang kasiyahan. Hindi iniwan ni Sofia ang bata kaya naman tuwang-tuwa ito. Marami ang clown kaya naman kahit ang mga bisitang kabataan ay nasiyahan din. Nagbigay din ng mensahe si Leon para sa anak niya kaya nagpalakpakan ang mga bisita. To my daughter, happy birthday my princess. Masaya ako dahil masaya ka sa araw na to. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga tumulong para mabuo ang party na to. Yun lang. Mahal kita anak. Tura ni Leon. Umalis na siya sa entablado dahil naroon naman si Sofia na kasama ang kanyang anak. Maraming narinig si Leon na maganda daw ang babaeng kasama ng anak niya doon. Kaya napatawa na lang si Leon dahil totoo naman. Nagpunta siya sa isang lamesa at doon ay lihim na pinagmasdan niya si Sofia. Isang tapik sa balikat ang pumukaw sa kanya. Walang iba kundi si Manang Esther. Ang ganda niya, hindi ba Leon? Mabait at gusto ng anak mo. Saad nito? Yeah, pero bakit niyo naman po sinasabi sa akin to, Manang? Wala lang, sayang lang kung sa iba pa siya mapupunta, hindi ba? Wika ng matanda. Sa isipin ni Leon na iba ang mapapangasawa ni Sofia ay para ba nakadama siya ng inis. Nagpaalam na rin sa kanya ang mayordoma. Kaya muli ay pinakatitigan niya ito habang inaayusan ng buhok ang kanyang anak. Tunay nga na mahal nito ang kanyang anak, maging ang trabaho nito kaya humahanga siya dito. Ilang oras pa ay nag-uwian ng lahat ng mga bisita. Kaya nakita ni Leon na karga ni Sofia ang bata. Kahit pa nakainom siya, ay inilang hakbang niya lang ang mga ito at kinuha mula sa bisig ng dalaga ang nahihimping niyang anak. Ako na, Sofia, baka mahulog pa kayo sa hagdan. Kaya mo ba sir? Mukhang nakainom kayo. Aalalayan na lang po kita sa likod. Sambit ni Sofia. Ramdam ni Leon ang mainit na kamay ng dalaga sa likod niya. Ito na rin ang nagbukas ng pinto para hindi siya mahirapan habang karga niya ang anak. Inilapag niya ito sa kama at kita ni Leon kung paano asikasuhin yun ni Sofia. Inalis nito ang suot na sapatos, maging ang tali ng buhok ng bata. Inayos din ni Sofia ang kumot nito. Kaya nauna na sana si Leon na lumabas. Nang bigla itong mahilo, kaya napasindig ito sa hamba ng pinto. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong niya dito. Yeah, medyo nahilo lang ako. Pero okay lang ako. Sagot ni Leon. Mukhang marami kasi kayong nainom. Ihahatid ko na rin kayo. Presenta ng dalaga. Hinawakan ni Sofia si Leon sa braso para alalayan, kaya wala na rin nagawa pa ito. Pumasok sila sa loob ng kwarto ng lalaki at nanuot sa ilong ni Sofia ang mabangong pabangon nito. Inalalayan pa niya itong maupo sa kama, tsaka binalak na tumalikod na at iwan na ang lalaki. Pero mabilis na pinigil ni Leon ang braso ng dalaga, tsaka tumayo at tinitigan nito sa muka. Namumungay ang mga mata nito pero hindi naman lasing na lasing. Palagay ng dalaga ay nakainom lang dahil namumula ang tenga nito. Sir, may kailangan pa kayo? Tanong niya. Wala na, pero hindi ko na talaga kayang pigilan ng sarili ko. Sabi ni Leon. Anong ibig niyo sabihin, sir? Isinandal siya ni Leon sa likod ng pinto. Tsaka hinawakan siya sa batok matapos ay siniil siya nito ng halik. Nagulat si Sofia dahil hindi niya yun inaasahan. Maya-maya ay bumitaw ito sa labi niya. Tsaka pinagdikitan noon nilang pareho. I'm sorry, pero sinadya ko yon. Gusto kita, Sofia. Umiwas lang ako dahil akala ko simpleng paghanga lang to. Pero mali pala ako. Mas lalo lang ako nahulog sa'yo nang umalis ka. Gusto mo ako? Kailan pa? Hindi makapaniwala si Sofia. Nung una pa lang kitang nakita. Doon nagsimula pero sinubukan ko naman. Dagdag pa nito. Lasing ka lang sir, bukas matatauhan na kayo. Sagot ni Sofia.
No, hindi ako lasing. Napapikit si Sofia sa biglaang sigaw nito. Unti-unting hinahapit ni Leon ang bewang niya kaya halos mapiga ang bewang ni Sofia dahil sa pagkakayakap nito. Tinitigan siya ni Leon sa mata pababa sa labi at muli siya nitong hinalikan. At sa pagkakataong yon ay tinugon na rin ni Sofia ang halik nito. Did you feel the same way, Sofia? Saad nito habang hinahagod ng kamay niya ang katawan ng dalaga. Oo, gusto din kita, Leon. Sagot ni Sofia. Good to hear that, honey. Tugon naman ni Leon. Nang gabing yon ay umamin silang dalawa sa parehong damdamin para sa isa't isa. Natuwa si Sofia dahil mahal din pala siya ng ama ni Lyra. Bakit mo ako inaway nung minsan kung gusto mo pala ako? Tanong ni Sofia. Gusto ko lang umiwas noon, kaso umalis ka naman, kaya nagsisi din ako. Paano pala ang mami mo? Ayaw sa akin noon, baka awayin ako ulit. Hindi yan, ako ang bahala. Basta sa akin ka lang makikinig, okay? Uwi tayo bukas sa inyo. Kakausapin ko ang nanay mo. Sampit ni Leon. At ganun nga ang ginawa nila. Umuwi sila kasama ni Lyra. Nalaman na rin sa mansyon ang namamagitan sa kanila. Kaya hindi yun nakatakas sa kaalaman ng ina ni Leon. Kaya nagpunta ito kaagad, ang kaso lang ay hindi sila naabutan. Kaya naghintay ito hanggang sa makabalik ang tatlo. Nagulat din naman ang nanay ni Sofia. Nung una ay tutol ito dahil baka alipustahin lang ang anak niya doon. Dahil baka ibang isipin sa kagaya niya. Pero pinatunayan ni Leon na iba siya at poprotektahan niya daw si Sofia. Kaya sa huli ay pumayag din ito. Natuwa pa nga ang nanay niya kay Lyra dahil maganda itong bata. Pagdating nila sa mansyon ay sinalubong agad sila ng nanlilisik ng mga mata ng kanyang ina. So totoo nga, tuluyang na nabilog ng babaeng to ang ulo niyong mag-ama. Sabihin mo sa akin, babae, magkano kailangan mo? Sad nito kaya nagyoko ng ulo si Sofia. Stop it, ma'am. Hindi lahat ng babae mukhang pera. Kaya tigilan niyo si Sofia. Kung ayaw niyo sa kanya, pwede naman kayong umalis dito. Walang humihingi ng approval niyo. Sampit ni Leon. Talaga bang gano'n na lang ang galit mo sa akin, anak? Hindi ko naman kasalanan na namatay ang asawa mo noon. Sabi nito. Stop it, ma'am. Matagal nang tapos yon. At alam kong kahit kailan na hindi mo naman natanggap si Luisa. Pero ibahin mo si Sofia. Kaya kung wala na kayong maganda sasabihin, makakaalis na kayo. Wika nito kaya umalis na lang agad ang ginang. Han, wag naman ganon. Mami mo pa rin siya. Sabi ni Sofia. Binastos ka niya, tapos siya pa rin ang iniisip mo? Dahil mahal ka lang siguro ng mami mo, kaya ganun siya sa'yo. Please, don't hate her. Pakiusap nito kay Leon. Lingid pala sa kaalaman nila ay nakikinig ito mula sa likod ng pinto at lihim na umiiyak. Hindi nito sukat akalain, nakakampihan pa siya ni Sofia sa kabila ng pangit at pambabastos na ginawa niya dito. Isang linggo din na hindi nagpakita ang mami ni Leon sa kanila, kaya wala naman naging problema. Mas lalong tumibay pa ang pagmamahalan ng dalawa at ganoon din si Lyra sa kanila. Masayang masaya ito dahil matutupad na rin ang gusto nito na magkaroon muli ng ina. Hanggang sa tumagal ang relasyon nila at naging taon. Dumadalaw nga minsan ang ina ni Leon pero ang apo lang nito ang kinakausap. At pagkatapos nun ay umaalis na din agad. Kaya nasaktuhan ni Sofia na pababa na ito dahil tapos ng dalawin ng apo kaya sinundan niya ito at kinausap. Ma'am, pasensya na po kung makulit ako. At ako ang naging dahilan kung bakit mayroon kayong hindi pagkakaunawaan ni Leon. Panimula niya sa ginang. Bakit mo ako kinakausap? Baka mamaya maabutan niya tayo. Sabihin nun inaapi pa kita. Sagot nito. Hindi po. Gusto ko lang po sabihin na mahal ko po talaga ang anak niyo. Pati po si Lyra. Hindi ko po sila lolokohin gaya ng iniisip niyo sa akin. Huwag na po kayong magalit kay Leon. Pakiusap nito. Tunay nga talaga na mabuti kang tao. Sana nga'y mahalin mo sila dahil masasaktan ng apo ko kung mawawala ka din sa kanila. Mauna na ako, pakisabi sa anak ko matigas ang ulo na mahal ko siya. Alagaan mo sila dahil alam ko na mahal ka rin nila. Wika nito kaya tumango si Sofia. Lumipas pa ang ilang araw ay tuloy na lumapit si Leon sa mami nito sa tulong na rin ni Sofia. Inalok na rin siya nito ng kasal kaya naman lubos ang saya ng dalaga. Nakatakda silang ikasal sa darating na buwan. Napatawad na ni Leon ang ina at ganun din ito. Kaya masaya ang pamilya nila sa darating na pag-iisang dibdib nila. Minsan na din na isinama ni Sofia ang nanay niya sa mansyon ni Leon at nalula ito sa sobrang laki. Anak, talaga bang bahay to? O palasyo?
Si nanay talaga. Bahay to, Nay. Malaki lang kaya mansyon. Oh, Nay, narito na pala kayo. Pasok na, Han. Patuloyin mo sa guest room si nanay, ha? Bilin ni Leon. Tara po, Nay. Samahan ko muna kayo doon para makapagpahinga muna kayo. Yaya niya sa ina. Hinatid na niya ang ina sa silid nito tsaka pinuntahan ang mapapangasawa. Naabutan niya ito nakatutok ang mga mata sa laptop kaya minamasahin niya ang balikat nito. Pahinga muna, Han. Kanina ka pa yata dyan eh. Saad ni Sofia. Naglalambing ba ang soon-to-be asawa ko? Tanong nito. Baka kasi pagod ka na. Huwag mong abusuhin ang sarili mo, ha? Kinuha ni Leon ang mga kamay ni Sofia tsaka hinila paharap sa kanya. Kinandong niya ito at tinitigan ang maganda nitong muka. May dumi ba ako sa mukhahan? Tanong nito kay Leon. Wala naman. Baka kasi kako, panaginip lang to. Kaya sampalin mo nga ako, Han? Ayok masaktan sa huli. Natawa si Sofia kaya ang ginawa nito ay hinalikan siya sa labi. Hindi nito inaasahan ang magiging tugon ng dalaga sa kanya. Hindi ka na nanaginip. Totoo lahat ng tuhan. Saad nito. Ang sarap naman nun. Isa pa, please? Inabot muli ni Sofia ang labi nito kaya naman pinagsaluhan nila ang mainit na halik ng bawat isa. Dumating na ang araw na kanilang pinakahihintay. Naroon ang nanay ni Sofia at ganun din ang mami ni Leon. Masaya ang bawat isa sa gaganapin na kasalan sa pagitan nila ni Sofia at Leon. Ilang oras din naganap ang seremonya kaya nang sinabi ng pare na maaari niyang halikan ng bride ay sigawan at palakpakan ang namayani. Finally, akin ka na, Sofia Sandoval. Saad nito bago niya abutin ang mga labi ng kanyang asawa. Mahal na mahal ko kayo ni Lira, aking asawa. Nakangiting sampit ni Sofia. Isang malalim na halik at may pagmamahal ang iginawad nila sa isa't isa. Niregaluhan sila ng ina ni Leon ng trip to Maldives para doon sila mag-honeymoon. At wala na silang sinayang na oras. Lumipad na sila matapos nila sa reception at ibinilin si Lira sa ina ni Leon, ganun din sa nanay ni Sofia. Pagdating nila doon ay agad silang inasikasang mag-asawa. Napagod ka ba sa biyahehan? Tanong ni Leon. Konti lang, medyo masakit ang ulo ko pero ililigo ko lang to, baka mawala din. Sagot ni Sofia sa kanyang asawa. Kumain ka muna, bago ka maligo. Suggestion nito. Mamaya na, Han, saglit lang ako. Turan nito. Humalik lang si Sofia saglit sa asawa tsaka iniwan na ito. Naghilamos lang ito at naglinis ng katawan tsaka nagsuot ng roba na nakasabit sa gilid ng pinto. Paglabas ni Sofia ay siya rin ang pasok ni Leon sa kwarto. Naligo din ito kaya ngumiti pa siya bago lapitan ng asawa niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pang ulo mo? May pag-aalala sa tinig ni Leon. Mas okay na. Pagod nga lang sa biyahehan. Sagot ni Sofia. Good. Kain na tayo? Nag-order na ako. Saad nito kaya tumango na si Sofia. Kumain sila habang nagtatawanan. Hindi sila makapaniwala na sila pala ang nakatadhana. May nakahanda din na wine kaya nakailang lagok lang si Sofia dito ay nagtoothbrush na ito ng ngipin. Hindi kasi ito sanay sa mga ganong inumin. Nang lumabas siya mula sa banyo ay nakaupo na si Leon sa kama habang may hawak pa rin ng baso ng wine. Tumabi siya dito tsaka pinanood na nilagok ni Leon ang natitira sa baso nito. Ang pait ng lasa niyan, Han. Akin na ang baso. Saad ni Sofia. Mapait ba? Ang sarap kaya. Last na yon, iinom muna ako ng tubig. Wika ng asawa niya. Tumangulang si Sofia tsaka nahiga sa kama. Naramdaman nito na lumundo ang kama kaya naman alam niya na naroon na si Leon. Tumabi ito sa kanya tsaka siya nito hinalikan sa labi at nagsimula na mag-init ang pakiramdam nilang dalawa. Hanggang sa madarang sila sa init ng katawang pareho. Pinagsaluhan nila ang una nilang pulot kata. Buong pagmamahal na tinanggap at tinalay ni Sofia ang sarili para sa kanyang asawa. Alam niyang umpisa pa lang yon ng kanilang panibagong pahina at nagsisimula pa lang ang tunay na laban nila bilang mag-asawa. Sofia Vergara Sandoval, pangako na mamahalin kita at igagalang at ikaw lang magiging boss ko habang buhay. Leon Sandoval, pangako na pagsisilbihan kita at igagalang, mamahalin at iingatan habang ako'y nabubuhay. Kasama na doon si Lira. Mahal na mahal ko kayo. Sagot naman ni Sofia.
Niyakap nila ang isa't isa at sabay nagpahinga dahil handa na sila sa panibagong bukas na nakalaan sa kanila bilang magkapareha. Hindi nasusukat ang yaman sa mundo. Mas nanaigandalisay na pag-ibig nila sa bawat isa. Piliin na magpatawad para sa huli ay kasiyahan ka ng may kapal.